Ay, magkano ba ang damit na to? Rojin, ang tagal na nating hindi nagkita. Ganda mo pa rin. Parang noong college tayo. Bawat ngiti at galaw mo nakakakilig. Na, ang tagal na. Kamusta ka na lately? Ayos lang. Oh, hindi ba't si ating dating kaklase, si Rojing? Saan ka na nagtatrabaho ngayon? Wala pa rin akong mahanap na angkop na trabaho. Paano naman mawawala? Si Rojing ay isang professional na naglalaro para sa iba. Hindi ko naman siya binabastos noon. Tingnan nyo. Ay. Luigi, naglalaro ka pa rin bilang isang pro. Sayang ang 4 na taon sa kolehiyo. Nga, lahat tayo ay nakahanap na ng magandang trabaho pagkatapos magtapos. Nasa laro ka pa rin kumita. Nakakahiya naman oh. Yung magpa-level up sa laro, ayos din naman. Kapag may oras na ako, magpapasok din ako. Tingnan natin ang husay ni classmate Lujing. Hindi lahat ng tao. Pagkatapos mag-graduate, agad makakahanap ng magandang trabaho. Si Luigi ang galing-galing. Siguradong makakahanap siya ng tamang trabaho sa hinaharap. Huwag ka nang magsalita para sa kanya, Xiao. Anong mabuti sa ganitong walang silbi? Nakakahiya talagang maging kaklase siya. Talagang nakakahiya sa atin. Kung ayaw sa akin ang lahat, mas mabuti pang umalis na ako. Hey, iha. Titingnan ko. Uminom. Uminom, mga kaklase. Nagbibiro lang. Bakit ka umalis? Hindi mo kayang magbiro. Pinayagan kitang magpahinga. Wujing. Wujing. Magising ka na. Huwag mo akong takutin. Siya mismo ang nag-utos sa akin na bitawan siya. Hindi ko kasalanan yon. Na-monitor ang mga kondisyon ng sistema na tumutugma sa Wealth Tycoon System. Matagumpay na nakabinduhat. Nabagsak ba si Gokyang? Huwag kang magbiro. Gutsian, magising ka na. Ito. Hindi ba ito yung laro na nilalaro ko? Interface ng Wealth Tycoon game ba ito? Nangangarap ba ako? Binabati kita, matagumpay mong nabind ang Wealth Tycoon system. Kumpletuhin ang mga gawain ng sistema upang makuha ang kaukulang gantimpala. Ang kasalukuyang gawain ay makipag-ugnayan sa iyong hinahangaan sa unang pagkakataon. Gantimpala, isang Porsche na sports car. Paano naman ako makakapaghawak ng kamay kay Xiao na aking hinahangaan? Ay naku, ang gulo. Bakit ka naman ganyan kumilos? Parang nawawala ka sa katinuan. Nagmimistulang may hallucination ka. Baka gusto mong tawagan ko ang ambulansya para dalhin ka sa psychiatrist. Huwag mo silang pansinin. Gusto mo bang ihatid kita sa ospital? Ate Lo, mukhang hindi maganda ang kulay ng mukha mo. Natapos na ang misyon ng paghawak ng kamay. Gantimpala, isang Porsche 911. Ate Lo, anong nangyari sa'yo? Sino bang talagang manggigipit sa akin? Ang gantimpala ng sistema ay Porsche. Paano mangyayari iyon? Siguradong nahulog ako at naging tanga. Oh. Wala namang ganoon. Pupunta ako sa banyo. Tama na, talagang isang walang silbi. Natakot na natakot. Baka nagkakaroon ako ng mga ilusyon. Totoo ito. Ang kasalukuyang misyon ng host ay bumili ng 100 na profesional na kurso sa fitness. Magtamo ng mga puntos para sa perpektong lalaki. Gantimpala, pagmamay-ari ng gusali kung saan matatagpuan ang South City Fitness Center. Ate, kailangan mong hawakan ang iyong sarili. Pabilibin ang lahat. Lalo na si Xiao. Nakakainis talaga ang trabaho.
Kung hindi ako makabenta ngayong buwan, mawawalan ako ng trabaho sa Hilin. Manlin ang ganda ng katawan mo. Basta makahanap ka ng boss, makakapagbenta ka na. Nga, ang ganda ni Manlin. Makakapagbenta ng mga personal training sessions at kikita ng marami. Bakit hindi si Liu Dasha mag-apply ng card dito sa akin? Siyempre, ilang libong yuan lang yan para sa'yo. Haha, ayos lang. Kapag nag-expire na itong card ko, pupunta na ako sa'yo. Maaari akong mag-apply ng Yewes card kay Chen Manlin. Mabilis kong matatapos ang mga task sa sistema. Chen Manlin, saang Yewel ka nagtatrabaho? Bakit? Gusto ko ring mag-Yewel sa Daning. Ang annual membership ng Yewel namin ay 38,888. Kaya mo bang bayaran? Ako, kaya ko naman. Sa tingin ko, hindi pa niya masusustentuhan ang sarili niya. Na, Lu Jing, dapat munang pag-isipan mo. Paano mo mapapalago ang sarili mo? Huwag ka munang mag-alala sa iba. Huwag kayong magsalita ng ganito. Si Lu Jing naman ay may mabuting hangarin. Shen Mani, gusto kong bumili ng personal training sessions mo. Bumili ka muna ng 100 na sesyon. Telo, parang hindi ka pagising, 100 na sesyon ng private coaching ay ilang libong piso na. Huwag ka na mag-alala dyan. Ay, Xiao, tingnan mo. Si Lu Jing, sobrang nagmamalasakit kay Manlin. Manlin, sa tingin ko, gusto ni Lu Jing siya. Ako, Xiao, Huwag kang magkamali ng akala, Ano bang sinasabi ko? Ipaliwanag ni Lu Jingbi. Napakagaling ni Manlin. Normal lang na maalala mo siya. Oh, gusto pala niya si Manlin. Wow, kaklase pala niya dati, haha. Ate Luo, hindi rin madali ang kumita ng pera. Naiintindihan ko ang pagtulong mo, pero sobra na ang 100 private lessons. Baka mas maganda kung bumili ka muna ng ilang klase para subukan. Gusto ko na bumili ng 100 klase. Saktong kailangan mo rin itong performance. Kung tatanggihan mo pa rin, pupunta na lang ako sa ibang Yewes para magpa-member. Sabi ni Sister Luo, ang taba-taba mo pa, humihina ka pa. At naglalaro ka pa ng laro ng pagtatago at pagpapakita. Bigyan mo siya ng membership sa Manchester United. Tingnan natin kung anong gagamitin niya para bayaran ito, di ba? Ikaw na bahala, gawin mo na. Hindi ako naniniwala na si Lu Jing, na isang beses lang maglalaan ng ilang libong yuan para magpa-member ng isang card. Naniniwala ba kayo? Tama ba? Hindi niya maipakita. Ang daming negosyo. Masaya na ako. Ang bayad sa aking personal na klase ay 500 pesos bawat session. Kung 100 sessions, maaari kitang bigyan ng 20% diskwento. Kabuang 40,000 pesos. Mag-transfer ka na. Ay naku, nagkamali na yata. 40,000, tingnan natin kung paano mo yan makukuha. Sige na. Pumasok na ang 40,000. Totoo nga. Totoong may 40,000 nga. Talaga bang bibili ka ng 100 na klase? Siyempre. Kakausapin ko na ang tindahan para sa kliyente. Ipadala mo lang sa akin ang impormasyon. CJ. Tapos na ang misyon. Pag-ari ng gusali kung saan matatagpuan ang City South Fitness Center. May sarili na rin akong negosyo. Mukhang kumikita pa pala si Sister Luo sa pag-aalaga ng laro. Ilabas mo na ang 40,000 yuan, sabihin mong sayo. Pero magagawa mong palitan ng mag-isa si Chen Dama. Hindi ka naman masyadong nagastos. Haha. Mga kaibigan, medyo hindi ako maganda ang pakiramdam. Uuna na ako. Pushyaw, pawiin na kita. Yung bagong kotse na inabot ko lang. Year No 5 series. Hindi pa nga amoy natatanggal eh. Kailangan talaga si Liu Xiao, may kakayahan. Haha, mukhang malungkot siya. Dahil ba sa nangyari kanina, hindi ko na pwedeng iwan siyang mag-isa. Unang task, maghatid. Gamit ang Porsche, pauwiin si Zheng Xiao. Isang malaking apartment sa sentro ng lungsod bilang gantimpala. Xiao, iinom ka namin. Anong ihahatid mo? Hindi pwedeng sumakay ang tao sa shared bike. Baka naman electric scooter ang gamit mo. Haha. Lu Jing, ikaw. May kotse ako, ito ang susi ng Porsche 911, tama ba? Hindi pwedeng Porsche. Paano magkakaroon si Lu Jing ng ganitong klaseng kotse? Saan mo nakuha yung susi ng sasakyan? Hindi ba't nakaw yun? Kung nakaw yun, di mo ba malalaman kung titingnan mo lang? Aha. Hindi ba tama ang nakita ko? Totoo ngang Porsche yun. Ito yung top of the line turbo. Magkakahalaga ng ilang daang libo ang abot. Ilang daang libo. Sige, sasama na kita pauwi. Hindi mo ba siya susundan, si Manlin? Baka naman nagagalit siya dahil binili ko ang klase ni Chen Manlin. Nagsiselos na ba siya? Wala namang anuman sa amin ni Manlin.
Hinahanap ko lang siya para sa fitness. Ano bang kinalaman ko dito? Tara na, sasama ako sa'yo pauwi. Sige, okay lang. Salamat. Lojiu. Linawin mo ang sinasabi mo. Paano ka nagkaroon ng Porsche? Ano bang nangyayari dito? Liu Xiao, alagaan mo ang sarili mo, hey. Lojing, hindi kita palalampasin. Lojing, hindi ka naman siguro isang nakatagong mayaman, di ba? Hindi ako mayaman. Pero ngayon, may kakayahan na akong baguhin ang sarili ko, Xiao. Hindi na ako katulad ng dati. Lanan. Xiao, may gusto akong sabihin sa'yo. Ako. Hello, Mama. Nandito na ako sa baba ng bahay. Lo Jing, salamat sa paghatid sa akin ngayon. Walang anuman. Magkikita pa ba tayo sa susunod? Siyempre. Basta't gusto mo, nandito lang ako anumang oras. Magandang gabi. Halos nasabi ko na ang salitang iyon. Tingnan mo bukas sa Yuan. Sa huli, iyon na ang magiging negosyo ko. Capricorn, talagang dumating ka. Akala ko nagbibiro ka lang. Sinabi ko na gusto kong magbago. Sige, magkasundo tayo. Seryoso akong coach, ha? Huwag kang mag-alala. Hindi ako nandito para maglaro. Ito ang unang pagkakataon mong mag-ensayo. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Bilang pasasalamat sa'yo, kakain tayo, okay? CJ. Sige, hindi na ako magpapakipot. Lika. Salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa pagbili mo ng klase, halos ma-expel na ako. Walang anuman. Kailangan ko rin namang mag-ehersisyo. May butil ng bigas sa labi mo. Ayos na. Salamat. Nandyan si Jai Xiao sa loob. Tamang-tama, tanungin natin siya ng direkta. Hey, Manlin, Lujiu. Ang bilis naman ng progreso ninyong dalawa. Kikita na kayo ng pribado. Uuna na ako. Huwag naman. Tamang-tama, sabay-sabay tayong kumain. Naiintriga ako. Mga kaibigan tayong matagal na, Lujiu. Bakit bigla siyang mayaman? Walang kinalaman sa iyo kung paano ko nakuha ang pera ko. Ikaw, isang naglalaro, bakit ka nag-aaksaya ng pera? Hindi ba ninakaw o baka naman nahulog lang mula sa langit? Lugang, sobra ka na. Bakit siya mayaman? Bakit ko kailangan sabihin sa'yo? Mahirap siya na biglang yumaman. Hindi ba pwede akong magtanong? Kung magtatanong ako, kahit na parang nanalo sa loto, dapat may dahilan, di ba? Bakit parang pinoprotektahan mo siya? Hindi mo ba siya gusto? Kumain muna kayo. Guro, may gusto akong sabihin sa'yo. Gusto mo nang umalis? Clear mo muna ang usapan. Lumayo ka. Gusto mo nang umalis? Clear mo muna ang usapan, lumayo ka. Nakatukoy sa minamahal ng host, nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, pagkainis, nang in public ang pag-amin. Pag-amin kay Jiang Xiao, gantimpala 51% ng bahagi ng Xinjiao Media. Xiao, may isang bagay akong matagal nang gustong sabihin sa'yo. Simula high school, gusto na kita. Hiking, bigla mong sinabi to sa akin, bakit? Nung sinasabi mong kalokohan, Xiao, ikaw ang akin. Xiao. Noon, ako ay may pagmamaliit sa sarili. Akala ko hindi ako karapat-dapat sa'yo. Pero ngayon, iba na ako. Pakiramdam ko, may kakayahan na akong ibigay sa'yo ang buhay na gusto mo. At ikaw, si Manning. Si Xiao, magkaibigan lang kami ni Manning, trainer at trainee. Pero totoo ba yon? Xiao, talagang nagkamali ka ng akala. Tapos na ang misyon. Nakuha na ang 51% na bahagi sa Gila Media. Anong karapatan mo para mangarap ng langis? Bumabala ako sa'yo. Lumayo ka sa akin. Kung hindi, huwag kang magalit kung hindi ako magiging magalang.
Maghintay ka lang. Xiao, mula simula hanggang ngayon, ikaw lamang ang nasa isip ko. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Ikaw lamang ang nasa isip ko. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Enad. Sang-ayon ka ng maging girlfriend ko, ang saya. Ang saya. Tingnan mo ang dami ng tao dito. Lo Jin Xiao. Congratulations sa inyo. Kanina ba, masyado ba akong nagmadali? Naiintindihan ko na nagkamali ako sa roommate nyo. Hindi mo kasalanan ko na hindi ko na ipaliwanag ng maayos. Dati, mababa ang tingin ko sa sarili ko. Natatakot akong magsalita, baka wala na akong kaibigan. Pero sa sitwasyong ito ngayon, kung hindi ako magsasalita, natatakot akong tuluyan kitang mawala. Sa totoo lang, kasalanan ko rin. Masyado akong hindi makatuwiran. Nakita ko kayong ganyan. O si Xiao. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Alam ko ang nararamdaman mo. Kung ako ang nasa sitwasyon mo, mauunawaan ko rin. Ngunit nangako ako sa'yo. Sa hinaharap, patunayan ko sa pamamagitan ng mga gawa, na ikaw lamang ang nasa puso ko. Lanan. Malapit nang dumating ang bagong chairman si Xiao Zhang. Maghanda ka na sa kanyang pagdating. Huwag na huwag magkamali. Huwag kang mag-alala, Vice Presidente siyang. Tiyak na maayos ang aking mga plano. Elngan. Oh, tama pala. Medyo espesyal ang pagkakakilanlan ng bagong chairman. Maaaring lumitaw siya ng tahimik. Kailangan mong maging mapanuri. Sige, salamat sa iyong pagsisikap, Vice Presidente siyang. Titignan ko kung paano ang ayos ng silid pulong. Tututukan ko ito, Enan. Sino nga ba talaga ang bagong chairman? Kahit si Vice President Lian siyang ganun ka nakakabahala. Ito ang Xinyao Media. Ganyang kalaking kumpanya. Sa hinaharap, magiging akin na ito. Ay, hindi ba si Luda ang pro-gamer? Dito naghahanap ng trabaho. Papasok ako sa trabaho. Haha, tawang-tawa ako. Ang threshold ng Xinyao Media. Kaya mo bang makapasok dito, ikaw na walang silbi? Narinig mo ba? Umuwi ka na at lumayo. Nagpakita ka sa teritoryo ko. Tingnan mo kung hindi kita papahirapan ngayon. Uy, lahat, halika at tingnan ito. Yung nag-aalaga ng laro, walang makuhang trabaho. Pumunta pa sa amin sa Xinyao Media para magdalamhati. Ang tatay ko ang namamahala sa seguridad ng Xinyao Media. Kung magmakaawa ka sa akin na lumuhod, maaari kong isaalang-alang ito. Haha, Liu Xiaoxiang. Sabi ng Vice Presidente, darating ang bagong chairman ngayon. Kung lumaki pa ang usapan na ito, tumahimik ka, wala kang karapatang magsalita dito, Liu Xiao. Malapit na ang bagong chairman. Huwag na kayong mag-ingay. Mga Ginoo, ang bagong chairman. Unang beses na pumunta sa kumpanya, kailangan malinis na malinis ang meeting room na ito. Ay, nakaayos na ang mga yinang empleyado. Di pwedeng magkamali. Ay, malapit na ang oras. Malapit nang dumating ang bagong chairman. Xiao Zhu, sumama ka na sa akin. Lo Jing, kung hindi dahil sa malapit nang dumating ang bagong chairman ngayon, hindi ko sana papayagan. Ako na ang bagong chairman ng kumpanya. Haha, ang pobre mong itsura. Tanggapin mo na hindi ka karapat dapat maging chairman ng kumpanya namin. Alam mo ba kung magkano ang market value ng kumpanya namin? Ang kumpanya namin ang nangunguna sa buong lalawigan sa larangan ng entertainment. Starshine Media. Walang kwenta, magising ka na. Umalis ka na, at kung magpapakita ka pa ng gulo, huwag mong aasahan na papatawarin ka namin. Buksan mo ang pintuan, buksan. Tumigil ka. Tumigil ka. Ay naku, Vice President. Anong ginagawa mo? Dumating ako para kay Vice President. Kakatapos lang ng isang tao na nagwala sa kumpanya namin. Nahadlangan ko siya. Si General Manager siyang, tama. Ang laki ng kumpanya nyo. Hindi pa nga pinapayagang pumasok. Ano bang pinapanggap mo, Lujiu? Isang booster ang gustong makisali sa ating Xinyao Media. Hindi mo ba tiningnan ang sarili mo? Agad mo akong itigil. Pasensya na, Ginoong Luo. Nahuli ako, nabigla ka. Ginoong Luo, nagkakamali ka ba? Isa lang siyang booster. Walang muwang na tao. Ito ang bagong chairman. Imposible kay Ginoong Luo. Paano mangyayari yan? Nabahala ka dahil kay Ginoong Luo.
Ngayon, pinapaalis kita. Tinanggal ka na sa trabaho. Umuwi ka na agad. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganyan, Ginoong Shen. Nandito na ako sa kumpanya ng maraming taon. Walang mga nagawa, pero may mga sakripisyo naman. Mali ako, Ginoong Luo. May mali tayo. Para rin ito sa ikabubuti ng kumpanya. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Kung talagang para sa ikabubuti ng kumpanya si Xiang, hayaan niyo siyang matutunan ang leksyon ngayong beses. Naintindihan ko. Ngayon, si Liu Gang ay ibinaba sa ordinaryong empleyado. Responsable sa mga gawain sa logistics at paglilinis. Kung sakaling maghahanap pa siya ng gulo, agad siyang paalisin at mag-empeke na. Grabe naman, sobra na talaga. Binibigyan ka na ni Ginoo Luo ng pagkakataon. At still nagbabayad ka pa rin ng presyo. Salamat, Ginoo Luo. Salamat sa taas. Ginoo Luo, handa na ako sa kabilang banda. Sama ka sa akin. Ang hirap mo na talaga. Ginoo Xiang, umalis ka na. Sana mapunta si Luo King sa impyerno. Hindi kita palalampasin ng ganito. Kayo lahat. Ito po si bagong chairman ng kumpanya, si Ginoong Lu Jing. Malugod po nating tanggapin. Ito ang bagong direktor. Parang delivery rider lang ang hitsura niya. Boss Xiang, baka nagkamali ka ng akala sa bagong boss. Si Zhang ang magpapaliwanag. Sabi ng anak ko, noong una, itong batang ito ay naglalaro lang ng laro bilang isang bot. Hindi ko alam kung paano kami nakapasok sa Starshine Media namin. Game Booster. Talagang kahit anong klase ng tao pwedeng maging chairman namin sa Starshine. Xiang Wenji, talagang habang tumatanda ka, mas gumaganda ka pa. Zhang Xu, huwag kang masyadong maangas. Si Ginoo Luo ang pinakamalaking stockholder sa kumpanya ngayon. Kahit na siya ang pinakamalaking stockholder, dapat may tunay kang kakayahan. Hindi namin kailangan gumastos. Hindi ko alam kung ano sa palagay ni Director Zhang na dapat kong gawin. Napakadali, magdala lang ng kita sa kumpanya. Basta sa loob ng isang buwan, tataas ang kita ng Xingyao ng higit sa 0%. Yung mga luma naming kasama, naniniwala sa iyo ng buong puso. Hindi naman sobra. Sige, antayin ko na lang si Ginoong Luo na dalhin tayo sa malaking kita. Tapos na ang meeting. Si Zhao ay matatag sa kumpanya. Sinasadyang hinihila kanya pababa. Walang problema. Tama na. Uy, Ginoong Zhang, huwag mag-alala, tiyak na may solusyon. Bantayan mo ng mabuti yung bagong si Ginoong Luo. Gusto kong makita kung ano ang kaya niyang ipakita. Huwag mag-alala, naayos ko na ang mga tao. Walang makakaligtas sa ating mga mata. Magaling, bata. Uy, Ginoong Zhang. Kung hindi, gumawa tayo ng kaunting gulo para sa kanya. Hayaan siyang umatras sa hirap. Pupunta ako para hayaan siyang magpakitang gilas. Hintayin natin na hindi niya makamit ang resulta. Pagdating ng panahon, saka natin siya alisin. Sa panahong iyon, ang Xingyao ay sayo pa rin. Hahaha, boss ah. Ito ang iyong opisina. At ito si Secretary Xiaoziu. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya. Kung may kailangan si Director Liu, sabihin lang niya. Okay. Bilang isang tagapamahala ng negosyo, dapat ay may sapat na kakayahan sa pamamahala. Gawain, magbasa ng 1-0 aklat tungkol sa negosyo sa loob ng 1 oras. Gantimpala, nangungunang negosyo. Napakabuti, sistema, talagang nakatulong ito sa akin. Ginoong Luo, tungkol sa pustahan niyo ni Ginoong Zhang. Sa tingin ko, masyado kang nagmamadali. Sa ganitong maikling panahon, hindi ganoon kadali ang pagtaas ng kita ng kumpanya. Binibiro ka ni Zhang na ito ay panibagong paraan para pahirapan ka. Boss Xiang, mag-alala ka lang. Kung nagtitiwala akong matutuloy ko ang sugal, ibig sabihin, may paraan akong magagawa iyon. Xiaoziu, pumunta ka na agad. Bumili ka ng ilang libro tungkol sa pamamahala ng negosyo. Yung mga pinakasikat na bestsellers. Pumunta ka na ngayon para bumili ng libro. Mas mabilis, mas maganda. Mabilis na, Boss Luo. Mukhang hindi talaga siya marunong sa larangang ito. Anong silbi ng huling minutong tulong? Hindi alam kung ano ang gagawin ng kumpanya sa hinaharap. Ginoong Luo, ito ang libro na kailangan nyo. Sige, aalis na ako. Ginoong Luo, aalis na ako. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Yaw. Sino ang kausap mo? Ang saya-saya mo naman. May boyfriend o girlfriend ka na ba? Wala pa po si Mama. Huwag kang manghula. Ay, ibibigay mo na sa akin. Tingnan ko nga, ay nako.
Mga chat. Sobrang dami. Sabi nila wala. Haha, ay nako. Yaw, bata ka pang bata. Huwag kang magpapaloko. Kung mag-boyfriend ka. Sa tingin ko, si Liu Gang ay ayos lang. Ma, nasabi ko na sa inyo ng maraming beses. Ako at si Liu Gang ay magkaibigan lang. Walang masama kay Liu Gang. Maganda ang pamilya niya, magandang trabaho niya. Pero ayaw mo lang makipag-relationship sa kanya. Hindi rin pwedeng basta-basta na lang maghanap ng maliit na gangsta. Ayoko nang makipag-away sa inyo. Bahala na ako sa sarili kong damdamin. Tingnan mo, ikaw ang nagpapalaki niyan, ah. Ngayon, mas lalong hindi na mapagkakatiwalaan itong batang ito. Hay naku, baka. Tanungin ko na lang si Xiao Liu. Baka alam niya kung ano ang kalagayan ni Yao Yao namin. Hello, tita. Si Yao Liu, alam mo ba? Kung si Yao Yao sa bahay namin ay may boyfriend na. Alam mo ba, kung si Yao Yao sa bahay namin ay may boyfriend na. Oh, tita. Alam ko talaga, may isang tao na ang pangalan ay Lu Jin, na palaging nanggugulo kay Xiao. Mukhang pamilyar ang pangalang Lu Jin. Sino ba siya? Itong si Lu Jin ay kaklase namin ni Xiao noong high school. Ngayon, isa na siyang game booster. Buhay niya ay umaasa sa panlilinlang at pandaraya. May duda ako. Sadyang gusto niyang bigyan si Xiao ng sorpresa. Anong sinasabi mo? Hindi mo kami niloloko, di ba? Di paano ko kayo maloloko? Dahil dito, pinagsabihan ako ng boss ko. Ngayon, ayaw pa rin niyang umalis sa kumpanya namin. Sige, pupunta na ako ngayon. Gusto kong makita kung paano siya naglakas loob na iwanan ako. Anak ni Jen Dongyang. Lu Jai. Hindi ko alam. Ano bang mga panlilinlang ang ginawa mo? Para maging chairman ng Xingyao City. Pipilitin kitang magdusa at talagang tatapakan kita. Ang bilis, oras na naman ng uyan. Pero talagang nakakapagod ang magbasa ng ganito karaming libro. Binabati ang host sa pagtatapos ng pagbabasa ng gawain. Gantimpala, nangungunang pag-isip sa negosyo. Kaya ito pala ang nangungunang pag-isip sa negosyo. Mukhang marami ring bahagi ang kooperatiba na walang komisyon. Ayon sa aking palagay, dapat tumaas ang benta ng 0% sa loob ng isang buwan. Ikaw si Lu Jing. Ikaw nga. Ako si Jen Dongyang. Narinig kong hinahabol mo ang aking anak na babae. Tio, kumusta? Tama, talagang nililigawan ko si Jem Xiao. Bilin ko sa'yo, lumayo ka sa anak ko. Kung muling manggugulo ka sa anak ko, hindi kita palalampasin. Tio, alam ko. Noong nakaraan, hindi ako karapat-dapat kay Xiao. Ngunit nagbago na ako ngayon. Ano ang naging dahilan ng iyong pagbabago? Hindi mo sasabihin nagtatrabaho ka sa Xingyao Media. Walang katapusang kinabukasan ang nakalaan para dito. Uncle, nagtatrabaho talaga ako sa Xingyao Media ngayon. Akala mo ba hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo? Akala mo ba na madaling manloko tulad ni Xiao, Dene? Ay, Uncle. Tatay, bakit nandito ka? Tatay, bakit nandito ka? Kung hindi ako dumating ngayon, magpapanggap ka na lang. Tatay, hindi na ako bata. May karapatan na akong makipagkaibigan. Ay, yung tiyo na yun. Maraming tao dito. Hindi pwedeng mag-usap ng maayos. Mas maganda kung maghanap tayo ng kainan. Kain tayo habang nag-uusap. Wala na akong masyadong sasabihin sa'yo, tatay. Naniniwala ako na hindi ka pababayaan ni Lu Jing. Baka pakinggan na lang natin kung ano ang sasabihin niya. Sige, gusto kong malaman kung ano ang masasabi niya. Sige na. Tito, hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin. Kaya nag-order na lang ako ng mga paborito ko. Tingnan mo kung bagay ba ito sa panlasa mo. Huwag mong akalaing magpapakita ka ng mga gimmick. Napapayag ako na makipag-ugnayan ka kay Xiao. Ikaw, isang simpleng tagapagsanay. Anong kakayahan mo para bigyan ng kaligayahan ang anak kong babae? Si Lu Jing, iba na siya ngayon. May sarili na siyang negosyo. Naniniwala ako sa kanya. Ngayon, ayaw mo na kahit anong sinasabi ng tatay mo. Makipag-ugnayan sa taong ito. Anong meron siya na mas maganda kaysa kay Liu Gangqiang? Sigurado ako. Ang gusto ko ay si Lu Jing kaya.
Gusto kong makasama siya. Siya ang gusto ko. Gusto ko talagang makasama siya. Jiang Xiao, kailangan mo talagang makasama ang ganitong tao. Maliban na lang kung hindi mo ako itinuturing na anak. Lily, para sa lalaking ito. Hindi mo na kinikilala ang iyong mga magulang. Bilang isang perpektong negosyante, paano mo maipapahintulot na magsakripisyo ang mahal mo para sa iyo? Kailangan lutasin ang hidwaan ng mag-ama na Jiang Xiao. Isang bahay sa sentro ng lungsod bilang gantimpala. Kung pipiliin mo talaga itong mahirap na binata. Wala na sana akong anak na babae tulad mo, Jiang Biang. Gusto ko lang makita kung mawawala ang tulong ng pamilya. Itong mahirap na binata, kaya pa bang masaya niyang makisama sa iyo sa hirap? Lao Jie, tara na. Sa susunod, tayo na lang mag-isa. Ay. Pwede ba kayong makinig sa akin ng ilang sandali? Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, kaibigan ko. Gusto mo bang maniwala sa akin? Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Dahil naniniwala ka sa akin, magsabi ka na muna ng sorry sa tito. Kahit ano paman, siya ay para sa ikabubuti mo. Sabi mo kanina na ayaw mong kilalanin siya. Masakit yun sa kanyang damdamin. Sobrang nasasaktan ang matanda. Tatay. Pasensya na, nagkamali lang ako kanina. Medyo nakakaintindi ka pa rin. Tito, alam kong hindi ka nagtitiwala sa akin, pero sinisiguro ko sa'yo, gamit ang mga gawa ko, mapapatunayan ko, na kaya kong bigyan si siya ng kaligayahan. Patunayan. Paano mo mapapatunayan? Mapapatunayan. Ano ang dala mo, bilang patunay? Ano ang mabuting magagawa mo bilang power leveler? Alam ko na kahit anong sabihin ko. Hindi mo ito paniniwalaan sa ngayon, may kakayahan akong bigyan ng saya sino. 1-0. Xiao, umuwi ka na sa akin. Ayoko nang umuwi. Gusto kong makasama siya. Jiang Xiao, nahulog ka na sa mahika ng batang ito na walang yaman. Binigyan ako ng tiyuhin ng 1 buwan. Kung hindi ko maipapakita ang sarili ko, aalis ako ng kusa. Xiao, handa ka bang maniwala sa akin? Naniniwala ako sa'yo. Gusto kong makita. Sa loob ng 1 buwan. Paano mo kami mapapaniwalaan? Sa totoo lang, mayroon pa akong ibang pagkatao. Ako ay isang partido ng Xinjiao Media. Ang pangunahing may-ari ng Starshine Media. Huwag mong akalaing makakapanloko ka sa isang kasinungalingan lang. Count. Ikaw, totoo bang sinasabi mo? Tio. Alam kong parang imposible ito pakinggan. Pero ito ang katotohanan. Kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong mag-verify at mag-imbestiga. Akala mo hindi ko kayang gawin. Susubukan ko. Titignan ko kung totoo bang nandyan ka. Gagamitin ko ang 1 buwan para patunayan na kaya kong bigyan si Xiao ng kaligayahan at maaari mo ring suriin ang aking impormasyon. Ito ang pagkakataon mo. Yaw-yaw. Hindi ako babalik. Masisira na ang ulo ko sa'yo. Naniniwala akong mabilis kong mapapatunayan ang sarili ko. Bakit hindi ka pa umaalis? Binabati ang host sa pagtapos ng misyon. Gantimpala, isang villa sa sentro ng lungsod. Seryoso. Talagang malaking shareholder ng New Drug Media. May isa pang gusali sa pangalan niya. Paano ito posible? Kiang, tingnan mo ulit ang background ni Loading. Lalo na ang mga ari-arian niya, at ang mga bahagi ng Xinjiao Media. Kailangan itong tiyakin ng maayos. Huwag magkaroon ng anumang pagkakaligta. Kung totoo ang lahat ng ito, hindi kayang ihambing ng pamilya ni Liu Gang. Baka masyado akong nagmadali dati. Tay, bakit mo ako pinatawag? Yaw-yaw, umupo ka, umupo ka. Tay, may gusto kang sabihin sa akin. Pa, anong gusto mong sabihin sa akin? Kung tungkol kay Lu Jing, nasabi ko na noon pa man ng malinaw. Hindi mo na kailangang makialam. Tungkol kay Lu Jing, nag-isip muna si Dad. Kung talagang mahal mo siya, hindi na makikialam si Dad kung magkasama kayo. Pa, bakit biglang nagbago ang tono mo? Dati naman matigas ang pagtutol mo, ah. Sabi niya, isa siyang mahirap na bata. Hindi siya karapat-dapat sa akin. Para din sa kabutihan mo ang ginawa ng tatay. Si Lu Jin ay talagang isang taong may kakayahan. Noong una, maaaring may mga maling akala ang tatay tungkol sa kanya. Hindi mo naman sinabi yan dati. Sa harap ko, sinabi mong walang kwenta si Lu Jin. Sinabi mo pa na hindi siya karapat-dapat pumasok sa tahanan ng Jiang. Pinapahanap ng tatay ang kanyang background.
Siya ang pangunahing may-ari ng Xinyang Media. Mayroon din siyang isang malaking gusali. Wala akong pakialam dito. Sa tingin mo ba, tanging ang mayayaman lang ang karapat-dapat sa akin? Hindi iyon ang ibig sabihin ng tatay. Nabahala ang tatay dati na baka magdusa ka kapag kasama siya. Ngayon, mukhang, talagang may kakayahan si Lojing na bigyan ka ng kaligayahan. Ito ay para sa iyong proteksyon. Sige na. Basta't hindi ka tumutol, ayos lang. Tumutol o hindi, paano ako tututol? Alam mo, ngayon, kailan pa ako magkakaroon ng oras? Dalhin mo siya sa bahay. Kumain tayo ng sabay, ayos ba? Ano? Sa hinaharap, akin na ito. Sobrang madilim ng sistemang ito. Ang eksenang ito. Ang props na ito ay talagang perpekto. Dito na magiging tahanan ko mula ngayon. Pasensya na, Ginoong Lu. Naibenta na talaga ang villa na ito. Wala na kaming magagawa. Sino kayo? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatan na pumasok sa bahay ko? Pasensya na, Ginoong Lu. Ito si Ginoong Lu ng Chinyu Group. Nauna nang pinili niya ang bahay na ito. Ngayon ay nalaman niyang nabenta na ito. Kaya pumunta siya para tingnan. Magandang araw, ako si Luning Su mula sa Chinyu Group. Gusto ko talaga ang bahay na ito. Maari po ba kayong magpatalo? Handa akong magbayad ng doble sa presyong market. Ginolo, mag-isip-isip po kayo ng mabuti. Totoo pong gusto ni Direk Lu ang bahay na ito. At alam niyo naman ang lakas ng Chinyu Group, di ba? 8 Lu. Gusto ko rin ang bahay na ito. Hindi ko ito maiiwan. Paano kung 3 beses ang presyo? Ginoong Lu, talagang gusto ko ang bahay na ito. Sana ay matulungan mo ako, Ginoong Lu. 3 beses na presyo ay ilang daang milyon na. Talagang maaari mong pag-isipan ito ng mabuti. Chinyu Group. Isa ito sa mga pinakamalaking kumpanya sa ating lalawigan. At saka, makakabuti ito sa pakikisama kay Ginoong Lu. Para sa iyo, ito ay isang malaking pagkakataon. Ang bahay na ito ay may espesyal na kahulugan para sa akin. Hindi ito nasusukat sa pera. Ginoong Lu, sana'y pag-isipan mo ito muli. Ang mga yaman at koneksyon ng Chinyu Group sa probinsya. Maaaring makatulong sa iyo ng malaki. Hindi ko kailangan ng tulong mula sa sinuman. Ang bahay na ito ay akin. Hindi ko ito ibebenta. Hindi ko ito ibibigay sa sinuman. Mukhang may ilang tao na palaging naniniwala na ang pera ay makakasolusyon sa lahat. Sayang, ang bahay na ito ay may higit pang kahulugan para sa akin. Dahil si Ginoong Lu ay talagang gusto ang bahay na ito. Hindi ko na ito kukunin sa kanya. Naalala ko, may isa pang bahay sa tabi, di ba? Ginoong Lu, ang bahay sa tabi ay medyo mas maliit kaysa dito. Ngunit, ang dekorasyon at estilo ay talagang akma sa iyong panlasa. Lanan. Yun ang susunod na villa sa kabila, kukunin ko na. Sige po, Ginoong Lu. Ginoo Lu, magiging magkapitbahay na tayo mula ngayon. Sana maganda ang pagtutulungan natin sa hinaharap. Siyempre, naniniwala akong magiging mabuting kapitbahay si Ginoong Lu. Si Luning Su na ito. Mukhang hindi madaling pakisamahan. Bilang isang perpektong magnet, ang katawan ng host ay hindi pa rin nakakatugon sa pamantayan ngayon. Naway mabilis na makamit ng host ang kanyang araw-araw na layunin sa lakas. Gantimpala sa martial arts ng militar. Martial arts ng militar. Ng militar. Mukhang maganda ang tunog nito. Mukhang ngayon. May nangyayari. Walang sinuman sa buong Jiangcheng ang tumangging sumali. Aalis ako para alamin kung sino talaga si Lu Jin. Sige, Ginoong Lu, aalis na ako. Gusto kong makita kung anong klaseng tao itong Lu Jin. Na naglakas loob na agawin ang bagay mula sa akin, si Luning Su. Nandito ka na. Kasalukuyan kong inihanda ang isang training plan para sa'yo. Tingnan mo. Magandang plano ito. Tama ito sa aking kasalukuyang kondisyon. Salamat sa iyo, Laoli. Sige, mag-umpisa na tayo. Gusto kong makita kung may progreso ka na. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan, tara na. Ayos naman. Tiyak na malaki na ang naging progreso mo. Hindi ito magyayari kung wala kang mahusay na coach tulad mo.
Ipagpatuloy mo lang. Siguradong mas lalong lalaki ang iyong pag-unlad. Gantimpala sa pagtatapos ng fitness task, praktikal na kasanayan sa pakikidigma. Nararamdaman ko na ang kakayahan ng aking katawan ay biglang tumaas ng marami. Maraming ganitong pakiramdam, talagang napakabuti. Anong nangyari? Kailangan mo bang magpahinga? Baka hindi ka pa masyadong sanay sa ganitong tindi ng pagsasanay. Halika, tutulungan kitang magmasahe. Tutulungan kitang mag-stretch. Ganito, mag-stretch ka ng ilang beses para hindi magka-cramp ang iyong mga kalamnan dahil sa sobrang pagod at sa katawan. Wala, bigla ko lang naisip kanina. Maaari pa akong mag-practice. CJ, susunod po kayo, okay? Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari? Nasaktan ka ba? Wala. Kakagaling ko lang mag-warm up. Nadulas lang ako at nasaktan ang kalamnan ko. Pahinga muna tayo, tulungan mo akong tumayo. Sige, tara. Anong ginagawa mo? Inaway ka ba ni Manli? Nadulas lang ako at nasaktan. Puntahan lang ako ni Lau upang magpahinga. Manlin, hindi mo pwedeng isakripisyo ang sarili dahil lang sa galit sa kliyente. Dahil nasaktan ka. Hayaan mong samahan kita para magpahinga. Ayos lang, Coach Chen. Dahil ako ang nasaktan, kaya ako na lang ang tutulong sa kanya. Tama, si Officer Lu na lang ang maghatid sa akin. Hala, huminto ka. Tignan ko, ang pagpapahinga ay isang dahilan. Tama bang nagluloko ka? Manlin, hindi ko akalain na ganito ka. Sasabihin ko sa'yo sa Yuen, huwag kang magkalat. Zhao Heng, huwag kang magbula. Ako ang nagbula. Nagmamahalan na kayong dalawa, tapos ayaw pang pag-usapan. Sabi ko na nga ba, bakit di mo ako pinapansin sa panliligaw ko? Akala ko niyayakap mo na yung maliit na boss. Zhao Heng, sapat na yun. Sino ka pang mangbato sa akin? Chen Manning, tinanggal ka na sa trabaho. Ako rin, natanggal din ako. Akala mo ba na interesado akong manatili dito? Matagal na kitang nakita sa tunay mong anyo na nakakadiri. Ako rin, natanggal din ako. Akala mo ba na interesado akong manatili dito? Matagal ko nang nakita ang iyong nakakasuklam na mukha. Gusto mong tanggalin ako? Ngayon, sasabihin ko sa'yo, ayaw ko na. May prinsipyo ako, sana hindi ka na lumuhod at magmakaawa. Maaari ba akong mag-cancel ng card anumang oras? Isang maliit na mukhang gwapo. Kung magka-cancel, magka-cancel. Sa hiwin namin, hindi kami kulang sa mga kliyenteng mahilig lang mangakit ng mga female coach. Magandang coach si Coach Chen. Ano, wala akong karapatang magreklamo. Bata, alam mo ba kung sino ako? Ang kuya ay si Voldemort Ye. Sabay mong tawagin ang manager nyo. Gusto kong magreklamo. Naniniwala ka ba na sasaktan kita ngayon? Mirror, umalis ka na. Siya ay black belt sa taekwondo. Hindi mo siya kayang talunin. Yung bata, nakatago lang sa likod ng babae. Kung may lakas ka, lumabas at makipagbakbakan sa akin. Sige, gusto kong makita kung anong klase kang tao. Gusto kong makita kung anong klase kang tao. Siya ay 3 beses na kampiyon sa taekwondo. Hindi mo siya malalampasan. Umalis na tayo. Narinig mo na, di ba? Kung magpapanggap kang walang alam at mananatili sa likod ng babae, maaaring isaalang-alang ko na pakawalan ka. Hahaha, ayos lang. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo sa akin. Ngayon, hindi ko makikita ang manager. Talagang wala akong hiya. Naghahanap ka ng gulo. Ay nako, ay nako. Ang braso ko, ay nako. Mukhang ang taekwondo, ire na ito. Walang tao, may nagwawasak ng lugar. Kung may alam ka, lumuhod ka at humingi ng tawad. Kung hindi, hindi kita pababayaan ngayon. Sabay tayong pumunta. Nagmamadali ako. Tumawag ka sa akin, sige. Sa inyo lang. Palibutan nyo siya, palibutan nyo. Kayo ay mga security, o kaya mga pribadong tauhan niya. Sila ang mga bodyguard niya. Sila ang paalisin nyo siya. Ano man ang responsibilidad, ako ang tatanggap nito. Kung hindi kayo kikilos, ipapalayas ko kayo lahat sa tulong ng kapatid ko. Pasensya na, Boss Du. Sumusunod lang kami sa utos.
Sino ba ang nagpasama sa iyo kay Manager Zhao? Mga walang silbi, puro walang silbi. Hey, huwag kayong magulo. Darating na ang kapatid ko. Hey, Kapitan. Anong tao? Ang may lakas na maghasik ng gulo sa aking teritoryo. Nagmamadali ka na bang mamatay? Kapatid, kapatid. Tulong, sinaktan ako ng batang ito. Ikaw ang may kasalanan. Sino ang malas? Ako ang malas, gusto kong mamatay na. Kapatid, tingnan mo kung anong ginawa niya sa akin. Huwag mo siyang palampasin. Ikaw pala ang manager ng club. Hindi ko talaga inasahan na ganito ang pamamalakad mo sa club. Mukhang kailangan kong isaalang-alang ang pagpapalit ng manager. Naku, kahit malapit na ang kamatayan, matigas pa rin ang dila. Alam mo ba kung anong posisyon ng kapatid ko sa industriya? Ano ka ba, wala kang kwenta? Na nagtatangkang magmalaki sa harap ko. Maniwala ka, kaya kitang patayin. Ito ang katibayan ng pagmamay-ari ng club. Ako na ngayon ang may-ari ng club. Mukhang ayaw mo na, ha? Imposible, paano ka magiging may-ari? Kamakailan lang, ang grupo ay na-acquire ng isang lihim na may-ari. Imposible na siya ang lihim na may-ari, di ba? Stang ina, naghahanap ka ng gulo. Boss, itong batang ito walang mata sa katotohanan. Hindi ako mahigpit sa disiplina. Alam kong hindi ako mahigpit sa disiplina. Solusyon. Ginoong Wang. Ikaw ba ang boss? Imposible, isa lang siyang walang kwentang tao. Paano siya magiging boss? Tumahimik ka. Walang silbi ang ganitong tao. Bakit kayo nakatunganga? Agad siyang hilahin palayo sa akin. Hindi na siya dapat pumasok sa ating industriya ng fitness. Walang kanya, parang prinsipe. Boss o kapatid. Ano pa ang nais niyong ipagawa? Simula ngayon. Kailangan ganap na baguhin ang pamamahala ng club. Ayokong makita ang ganitong mga bagay na mangyari muli. Boss, huwag kayong mag-alala. Susundin ko ang inyong mga tagubilin. Kung nandito na, tingnan na rin natin ang mga kamakailang resulta. Ayos. Boss, narito ang kita ng club sa nakaraang taon. Pakisilip po. Walang problema sa mga isyong ito, huwag mag-alala. Talagang nakakaabala. Boss, ito ay aking pagkakamali. Agad akong maghahanap ng tao para beripikahin, kapag may kaunting pribilehyo ang leader. Aasahan mo ang boss. Hindi dapat walang tao sa posisyon ni Zhao. Mayroon bang inirekomendang angkop na tao si Manager Zhao? Boss. Si Coach Chen ang may pinakamagandang kakayahan sa trabaho. Maganda ang kanyang hitsura, at magandang katawan. Sa tingin ko, siya ang pinakaangkop na humalili. Gusto mo ba? Gusto ko. Ito lang naman ay pasasalamat sa'yo. Huwag mong maliitin. Boss, may problema na. Maaga pa lang, 3 mga pinuno ng departamento ang nag-resign ng sabay-sabay. Anong nangyayari? Maaaring si Zhang Xing ang nasa likod nito. Pakitawag sila sa opisina ko. Tignan natin kung makakausap ko sila. Pasensya na, Ginoong Luo. Hindi mo na kailangang magpayo. Wala kaming tiwala sa hinaharap ng kumpanya. Kailangan naming magbitiw. Kayo mga Ginoo. Ginoong Luo, kahapon ay sinabi mo pa na kailangan ng 0% na pagtaas sa benta sa loob ng 1 buwan. Aalis ang 3 ito. Natatakot akong agad na mahuhulog ang kumpanya. Zhang Sun, ikaw ang may kagagawa nito, di ba? Kaya naman. Ano bang iniisip ni Ginoong Zhang? Masyadong mahaba ang 1 buwan para sa mga resulta. Hindi kami makapaghintay. Mas mabuti na lang. Sa loob ng ilang araw, papalitan ng Chainyu Group ang kanilang taunang advertiser. Kung si Ginoong Luo ay makakapagrepresenta ng kumpanya at makuha ito, lahat tayo ay makikinabang. Ayos na pagkasunduan na. Kung makuha ni Ginoong Luo, kaming lahat ay sumang-ayon. Sang-ayon tayo, walang duda. Si Ginoo Luo, ang Chainyu Group ay nangunguna sa probinsya. Sila ang kanilang mga advertiser.
Hindi basta-basta mapapalitan ang mga advertiser nila sa isang salita lang ni Ginolo. Kung hindi mo makuha, Ginolo, dapat magbigay ka sa akin ng paliwanag. Kung hindi ko magawa, aalis agad ako. Sige, Ginolo, may tapang ka. Pag-asa. Sa tingin ko, ang tatlong ito ay talagang nagsikap at nagtagumpay. Sa tingin ko, dapat ay manatili sila sa posisyon. Hindi na kailangan dahil nagpasya na ang tatlong umalis. Kaya hindi ko na sila pipilitin. Naway magtagumpay ang tatlo sa hinaharap. Dapat silang maging masaya sa kanilang mga nais. Dapat silang maging masaya. Talagang maganda. Gusto kong makita. Kung talagang umalis na silang tatlo, paano pa magpapatuloy ang operasyon ng kumpanya? Umalis na sila. Ito, hindi basta-basta nakakakuha ng kontrata para sa advertising ng Chainyu Group. Kilala si General Manager Lu ng Chainyu Group na mahigpit sa requirements. At kung sakaling umalis uli ang tatlong ito, malaki ang magiging epekto nito sa kumpanya. Yung tatlong taong iyon, kahit na manatili wala rin itong silbi. Mas mabuti pang hindi na ang mga trader. Mas mabuti pang maghukay tayo ng balon. Susunod, sabay-sabay tayong magsisikap upang makuha ang matigas na piraso ng Chainyu ng maaga. Anong ginagawa ni Lu Jing? Mukhang wala ka ng oras para kumain. Naghanda ako ng kaunting pagkain para sa'yo. Kumain ka na agad. Mga maliliit na bagay lang sa kumpanya. Walang anuman. Sobrang abala mo lately. Wala ka ng oras para kumain. Kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan. Pasensya na at pinapabahala kita. Pero totoo, may mga bagay na kailangang ayusin sa kumpanya lately. Inanyayahan ka ng tatay ko na kumain sa bahay namin. Inanyayahan ako ng tatay mo na kumain. Hindi ba't ayaw niya sa atin noon? Pero ngayon ay hindi na siya tumutol. Totoo, siya mismo ang nagsabi. Ang galing. Pero abala ka na sa trabaho kaya hindi mo na maasikaso ang girlfriend mo. Paano kita parurusahan? Oh. Ano ang gusto mong parusa? Sige, parusahan kita na ako ang pakainin mo ng 1 buwan. 1 buwan. Sobrang kaunti naman. Mas mabuti na 1 buhay na lang. Masyadong madaldal. Hindi ako madaldal. Seryoso ako. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naniniwala, ha? Sige, patunayan ko sa'yo. Dapat ipakita ang teknolohiya at malasakit ng Chenwei. 3 palayok na ang naubos natin. Lahat magpursige pa kayo. Ito ang pinakamagandang plano na nakita ko. Kumpiyansa ako na makukuha natin ang ad na ito. Kapag nakuha na natin ang kontratang ito, lahat kayo ay magkakaroon ng promosyon at taas sahod. Ginoong Zhang, narinig ko na si Lu Jing ay nag-o-overtime kasama ang kanyang tao araw-araw. At ayon sa sabi, napakaganda ng kanilang plano. Ayos lang, hindi ba't ito ay magandang balita? Haha. Kung sakaling makuha nila ang kwalifikasyon ng advertiser, paano natin mapipigilan si Lu Jing? Huwag kang mag-alala, hindi nila magagawa yan. Ngayon, gaano sila kasipag? Sa huli, matutumba sila ng sobrang sakit. Haha. Mayroon ka pa bang ibang paraan? Sabi nila, pati ang Singkay Media ay sasali rin. Sa susunod, sabihin mong magkompetensya si Xingyao at Singkay. Napakaganda. Ano? Ginoong Lu, ito ang impormasyon ng mga advertiser para sa exhibit na ito. Ang chairman ng Xingyao Media ay si Lu Jing. Medyo interesante. Ipagbigay alam, kailangan kong personal na dumalo sa exhibit na ito. Sa ganitong antas ng bidding, Ginoong Lu, hindi ka naman palaging dumadalo ng personal. Gusto ko lang makita. Anong sorpresa ang maibibigay sa akin ng kapitbahay kong ito? Bilang isang shareholder ng kumpanya, si Zhang Son, ay nakikisawsaw sa mga tao ni Xingkai. Matagal na kaming kakilala ni Lidong.
Tagal na kaming hindi nagkikita. Hindi man lang makipagbati. Ginolo, ano sa palagay mo? Ngayon, kahit anong aso at pusa, nakikisabay na sa amin sa Xingkai. Malapit nang magsara ang sinyaw media ni Zhang Ji, ano? Kung may sense ka, mag-withdraw ka na agad. Dahil sa relasyon namin sa Chinyu Group, hindi pwedeng kami ang gumawa ng planong ito. Kailan pa ba namin pipiliin ang mga advertiser sa Chinyu? Ikaw ang magpapasya, Ginoong Li. Kailan pa ba namin pipiliin ang mga advertiser sa Chinyu? Ikaw ang magpapasya, Ginoong Li. May misunderstanding. Nagbibiro lang ako kay Ginoong Lo. Ayaw kong ginagawang biro ng iba ang pangalan ng Chenyu. Pasensya na, Ginoong Lo. Hindi na maulit pa. Matagal na tayong hindi nagkita. Ginoong Lo, excited ako ngayong araw na makapaghatid ka sa akin ng kakaibang plano. Ginoong Lo, huwag kang mag-alala. Hindi ka bibigyan. Ginoong Li. Dapat ka bang humingi ng tawad kay Ginoong Lo? Ginoong Lo, pasensya na. Katatapos lang, ako ang nagkamali sa pagsasalita. Walang anuman. Sana'y mag-ingat ka. Hindi ko akalain. Kilala mo pala si Lu. Hindi nakakapagtaka na may lakas ka para makipagsabayan sa bagong media namin. Kakagulat, dati-rati hindi naman pumupunta si Ginoong Lu sa mga ganitong trade show. Si Ginoong Lu ay hindi kailanman dumadalo. Bakit ka mismo nandito ngayon? Huwag mag-alala, Ginoong Li. Sa kakayahan ng Xingkai, madali lang makuha ang kwalifikasyon ng advertiser. Bukod pa rito, tinutulungan pa kita sa likod. At saka, nandyan pa ako sa likod. Nag-aalala si Ginoong Lu. Natatakot siya na may mangyaring problema. Si Zhang Sun ay nakikipagsabuatan kay Xingkai. Siguradong walang magandang mangyayari. Huwag mag-alala. Sasalubungin ang mga sundalo. Malugod naming tinatanggap ang lahat sa bidding ng Chinyu Group. Ipinahayag ko na opisyal na nagsisimula ang eksibisyon. Ay magbigay ng mainit na pagtanggap sa kinatawan ng Xingkai Group. Kung may katinuan, umalis ka na. Kung hindi, ipapabangkrop ko ang kumpanya mo. Ang bidding ay nangangailangan ng lakas. Hindi ng gastos. Ay, Ginoong Lo, huwag mong kalimutan ang ating pustahan. Kung matalo ka, kailangan mong bumaba sa posisyon ng chairman. Hindi ako matatalo. Huwag mong isipin na dahil kakilala mo ang mga mataas na opisyal ng Chenyu, ay makakapasok ka sa likod. Ang Chenyu ay nakasalalay sa kabuuang kakayahan. At sa bagay na ito, mas magaling kami sa Xingkai kaysa sa inyo. Ang aming plano, hindi niyo kailanman mayaangat. Ang aming plano ay lubos na isinasaalang-alang ang pangangailangan ng Chenyu Group at pinagsasama ang pinakabagong mga uso sa merkado. Ginoong Lo, tingnan mo. Sa susunod, tingnan muna ang sitwasyon. Tiyak na ito ay isang natatanging plano. Ito ba ang aming plano? Paano ito naging kanila? Ang aming plano, ganap na isinasaalang-alang ang mga pangangailangan ng Chenyu Group. Pinagsama ang pinakabagong mga uso sa merkado. Ito ba ay hindi ang aming plano? Bakit ito naging kanila? Ninakaw ninyo ang aming plano. Zhang Xuan, isiniwalat mo ang mga kumpidensyal na impormasyon ng kumpanya. Ito ay isang krimen, alam mo ba yon? Hindi mo maaaring akusahan ang sinuman ng walang dahilan. Hindi ako nakilahok sa buong proyekto mula simula hanggang katapusan. Sinasabi na kami ay nagnakaw. May ebidensya ba kayo? Sa lakas ng New Kai namin. Hindi naman karaniwan na maglabas ng ganitong plano, di ba? Di ba? Ikaw ba ang nagsipanloko? Alam ko na yon. Hindi lang ako nagsasabi na ang New Kai Media ay isang malaking kumpanya. Pero ganito pa rin ang kanilang mga paraan. Kung walang ebidensya si Ginolo, mas mabuti pang huwag magkalat ng mga salita. Talagang hindi nagkamali ang Xingkai bilang nangungunang kumpanya ng media sa bansa. Talagang inaasahan ko ito. Yung kapitbahay ko. Ano kaya ang mayaalok niyang magandang plano para sa Xingkai? Salamat sa inyong lahat. Narinig ba ninyo ang palakpakan ng lahat? Hindi ko alam. Anong uri ng plano ang dala ninyo para sa amin? Maraming salamat sa Xingkai Media sa kanilang kahanga-hangang plano. Ngayon, palakpakan natin ang Starshine Media para magpakita. Yo, nandito na rin ang Starshine Media. Pero, sa tingin ko, hindi na sila makakasingit sa kompetisyon ni Xingkai ngayong taon.
Ang plano ni Xingkai ay sobrang galing. Mas maganda pa kaysa sa mga plano nila noong nakaraang taon, talaga. Starshine Media. Starshine Media, palakpakan natin para sa kanilang pagtatanghal. Ginoo Xiang, paano na ngayon sila makakapasok sa entablado? Pareho lang ang plano nila sa atin. Pag akyat natin, baka matawa lang sila sa atin. Ano bang nangyayari sa Starshine Group? Bakit walang umaakyat sa stage? Sa tingin ko, natakot sila sa bagong plano na inihanda. Wala na silang lakas ng loob na umakyat. Kung matapang kayo, magpasya na kayong sumuko. Hindi ako mang-aasar sa inyo. Haha. Bilang isang mayamang tao, hindi dapat magpakita ng takot. Dapat tayong humarap ng may tapang sa kasalukuyang gawain. Ipakita ang sarili. Gantimpala sa gawain, super speaker na kasanayan. Kahit na hindi siya umamin. Magandang araw, ako si Sister Luo, ang chairman ng Signal Media. Susunod, ipapakita ko sa inyo ang barko ng aming kumpanya. Binabati kita, host. Natapos ang misyon, nakakuha ng super speaker na kasanayan. Maaaring gamitin agad. Kailangan talagang umakyat ng chairman na ito. Mukhang talagang wala ng tao sa Xingyao Group. Sinasabi na ito ang kanilang plano. Si Xingkai ay tumama sa kanilang orihinal na tagapagsalita. Ayaw umakyat sa entablado. Natatakot na mapahiya. Naku, sobrang pangit naman ng Xingyao Group. Pinaakyat pa talaga ang chairman. Sino ang hindi nahihiya? Nakaplagiarize ang plano. Medyo interesante. Ang pinag-usapan natin ay, pangunahing tungkol sa pagkakaiba-iba ng leverage. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba't kinuha na ang plano? Ano naman ang tungkol dito? Ito ba ay naisip na niya ng maaga? Nagawa na ng backup? Huwag mag-alala, Ginoong Li. Siguradong hindi kasing ganda ng naunang plano ang backup na ito. Kaya't gusto kong makita kung ano ang maipapahayag mo. Susunod, ipinapakita ko sa inyo ang zihwa ng Xingyao Media. Tiyak na mamamangha ang lahat. Ang plano ng aming kumpanya ay hindi katulad ng plano ng kumpanya ni Ginoong Li. Ang plano ng aming kumpanya ay mas detalyado kaysa sa lahat ng plano dito sa lugar. Lahat, tingnan nyo ang malaking screen. Ito ang plano ng Xingyao Media. Ang pangunahing tema ay teknolohiya at pagkakabuhay ng tao. Hindi ba't nagbanggaan ang mga plano ng dalawang kumpanya? Pero sa tingin ko, talagang magkaiba ito. At sa tingin ko ang plano ng Xingyao ay mas maganda kumpara sa plano ng Xingkai Media. At sa tingin ko, ang aura ni Ginoong Luo ay sobrang lakas. Hindi ko namamalayan na nadadala na ako sa kanyang talumpati. Para siyang isang dalubhasa sa pagsasalita. Iyan lang. Ito ang lahat ng nilalaman ng aming plano para sa Starshine Media. Pagpapanggap. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ang kanyang plano ang galing-galing? Talagang hindi ko maintindihan. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Diyos ko, mas galit ako kay Logic kaysa sayo. Ano kung manalo ang plano? Sa huli, laging nauuna pa rin ang interes sa mundong ito. Ginoo Wang, talagang hanga na hanga ako sayo. Siyempre, hindi. Sanay na ako na laging may nakatagong plano. Kung hindi dahil kay Ginoo Logic na yon, baka talagang natalo na ako. Hindi ko inakalang mangyayari ito. Si Ginoong Luo ay talagang isang mananalumpati. Ang palabas kanina ay talagang kahanga-hanga. Si Ginoong Luo ay isang likas na aktor din. Ang kanyang galing sa pag-arte ay nagpapahiya sa akin. Hindi mo ba akalain na talagang nanalo kayo? Tungkol ito kay Ginoong Guanzhao. Gagawin ko ang lahat ng makakaya para makuha ito. Doon natin makikita ang katotohanan sa merkado. Sabihin mo kay Kede. Handa akong magbigay ng karagdagang 30% na diskwento mula sa orihinal na alok. Sabi ko, Ginuli, kung ganito, talo tayo. Kahit natalo pa tayo, ayaw ko ring hayaang yung batang si Luo. Gamitin ang pagkakataon. Handa akong ibaba pa ang presyo ng 7 hanggang sa kalahati mula sa orihinal na alok. Ginoo Luo, sa tingin ko, si Kuya Zhang, siguradong naibunyag na niya ang pinakamababang presyo namin sa bagong kasunduan. Kaya ang mga orihinal naming presyo. Gusto mo bang baguhin ito? Ang presyo na ito ay ang pinakaangkop na presyo para sa ating dalawa. Ngunit kung makikipaglaban tayo sa presyo ngayon, tayo rin ang matatalo. Naniniwala ako sa ating plano. Rector, hindi ba't hindi pa rin nagbago ang inyong alok? Talaga, alam mo na ang aming pinakamababang presyo.
Hindi ka ba natatakot na sabihin ito sa kanila? Kahit magkaproblema pa ako ngayon, gagawin ko ang lahat para matalo kayo. Handa na bang magpaalam ang boss at umalis? Hindi pa sigurado kung sino ang panalo o talo. Pakiramdam ko, panalo pa rin ang Sinyaw Media. Kahit na mamamatay na, matigas pa rin ang ulo. Tignan natin kung gaano pa kayo katibay. Sabi nila, ang pinakamababang alok ay galing sa Xingkai. Sa kanilang kakayahan. Siguradong si Xingkai ang makakakuha ng kontrata ngayong taon. Ginoong Li, sana ay alagaan nyo kami mga maliliit na tauhan. Basta makasama lang kami sa inyo at makain ng sabaw. Ay, kahit na malamang na kami sa Xingkai, ay tiyak na makakakuha ng pagkakataon saad. Pero kailangan pa ring maging mababa ang loob eh. Ano bang dapat ipagpakumbaba dito? Sa kakayahan ni Ginoong Li, sino pa ang makakapantay? Matapos ang pagsusuri, ang napiling paraan ng pakikipagtulungan namin ngayong taon ay Starshine Media. Tanggapin natin ang bagong dating na si Ginoong Luo. Hindi kayo pwedeng. Ayaw ko. Ayaw ko. Ginoong Lu, ayaw ko. Bakit sila sa Starshine ang panalo? Ang presyo namin sa Xingkai ang pinakamababa. Totoo ang presyo nyo. Pinakamababa talaga. Bakit mo pinili ang Sinyaw? Sa laki, mas malaki tayo kaysa kanila. Dahil sa plano ng proyekto, mas gusto ko ang plano ni General Luo, kaya nagdagdag kami ng budget para dito. At, mas kumpleto ang plano ni General Luo kaysa kay General Li. Ang Chainyu ay hindi kailanman nagkukulang sa pera, kaya ang hinahanap namin ay dekalidad na produkto. Hindi namin kailangan ang murang basura, lalo na't ginamit mo ang napakaraming mababang paraan. Maaari mo bang sabihin na ang planong ito ay ginawa nyo lang? Ang mga kilos nyo ay nakakapahiya sa akin. Bagamat nagpapasalamat ako kay Ginoong Lu. Pero maganda rin ang mga bagong sining na inilabas nila. Sa katunayan, Sister, sobra na ang pang-aapi mo, maghintay ka. Ginoong Li, maghintay ka na lang na makulong. Ginoong Luo, maaari na ba tayong pumirma ng kontrata? Masaya ang ating pakikipagtulungan. Tito at tita, pumunta ako dito para formal na maghain ng proposal kay Xiao. Sana mapagbigyan nyo. Hindi pa tayo ganoon kakilala ni Liu Gang, di ba? Ang ginawa mo ay sobrang walang hiya. Xiao, totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Basta bigyan mo lang ako ng isang pagkakataon. Sisiguraduhin kong aalagaan kita ng maayos. Haha, si Xiao Liu. Saan ang iyong saloobin? Naiintindihan natin lahat. Pero tungkol kay Yao Yao, bilang magulang, hindi natin pwedeng masyadong makialam. Kayo, mga kabataan, sa usapin ng pag-ibig, nakasalalay talaga sa tadhana. At saka, may taong angkop na si Yao Yao. Mas maganda nang magpahinga na kayo. Hindi kaya ang sinasabi nyo ay si Lu Jing. Lene. Si Lu Jing ay hindi karapat-dapat kay Xiao. Ako lang ang makakapagbigay sa kanya ng pinakamahusay na buhay. Kuya Niu, anong sinasabi mo? Hindi mo pa rin pwedeng husgahan kung paano ako. Ikaw na pala ka, gusto pang kumain ng gatas ng swan. Tatay, sobra na ang sinabi mong iyan. Ako, si Liu Gang, kahit na hindi gaano, mas mahusay pa rin ako kay Lu Jing. Ako, si Liu Gang, kahit na hindi gaano, mas mahusay pa rin ako kay Lu Jing. Gino Liu, pakiusap, manatili po kayo. Nais kong malaman. Sabi mo kanina na hindi ako karapat-dapat sa sinuman. Ano bang meron ka na mas magaling kaysa sa akin? Bakit hindi ko masabi? Ayos lang yan. Gagawin kong isipin mong mayaman at may posisyon ka. Na makapagbibigay ng pinakamagandang material na buhay kay Xiao. Tama, kahit papaano, maibibigay ko sa kanya ang pinakamagandang buhay. Gusto ko sanang itanong,
Talaga bang kilala mo si Shen E? Ang kailangan niya. Hindi ito kailanman naging ganitong kababaw na bagay. Ay, Lujin, maupo ka na, maupo ka na. Yaw yaw, bilisan mo at ibuhos mo ang tsaa para kay Lujin. Lujing, alam ko na ang tungkol sa'yo. Ang presidente ng Xinjiao Media ay talagang bata pa ngunit matagumpay na. Narinig ko na pinabagsak mo ang mga tao ng Xinjiao Media. Talagang kahanga-hanga. Tatay, sobra naman ang papuri. Gumawa lang ako ng mga bagay na dapat kong gawin. Ay nako, Lujing ah. Bakit ka pa nagpapakumbaba? Ang makatagpo ng iyo si Yao Yao ay isang biyaya para sa kanya. Simula ngayon, ikaw na ang manugang ng pamilya Jiang. Simula ngayon, ikaw na ang manugang ng pamilya Zhang. Anong ibig mong sabihin, Xiang Gufu? Lujing, Liugang, bakit hindi ka pa umaalis? Si Lujing ay manugang ng pamilya namin. Huwag mo nang guluhin si Xiao mula ngayon. Magsisisi ka rin balang araw. Ate Lo, tungkol sa inyo ni Yao Yao. Suportado namin kayo. Mula ngayon, isang pamilya na tayo. Salamat sa inyong suporta. Sisikapin kong alagaan si Xiao. Hindi ko siya papabayaan. Ate Lo, naniniwala ako sa'yo. Mula ngayon, sa'yo na nakasalalay ang pamilya Jiang, Lujin. Sa'yo na kami umaasa, Jiang family. Nag-ilaw na ang sistema. Bagong misyon, magpakasal kay Jiang's parents. Bawat segundo, kikita ka ng 100 yuan. Sa loob ng 30 taon, tatanggapin mo ba ang misyon? Bawat segundo, 100 yuan. Isang araw, 8.64 milyon. Isang taon, 3.1 bilyon. Sobrang nakaka-impress naman ito. Tanggapin ang misyon. Tito at tita. Ngayon pumunta ako dito. Sa totoo lang, gusto kong formal na maghain ng proposal. Sana'y pumayag kayo na ikasal kami ni Yao Yao. Ay naku, Lujing. Matagal na naming hinihintay ang araw na ito. Kailan kayo magpapakasal ni Yao Yao? Ako at ang tatay niya, hindi na kami makapaghintay. Ang kasal ng tiyuhin at tiyay. Kayo na ang magtakda ng oras. Kahit kailan ay okay sa akin. Kaya't bilisan na lang. Pakiusap kay Xiaohong na imbitahin ang mga magulang mo. Pag-usapan natin ang mga detalye. Umaasa pa nga kaming makakita ng apo, mga magulang. Ay naku. Bakit ka nahiya? Ang ganda ng manugang na ito. Hindi pwedeng palampasin ng pamilya namin ang ganitong magandang Ginoo. Napakagandang Ginoo. Hindi pwedeng palampasin ng pamilya namin. Yung tungkol kay Lujin. Sa akin at sa tatay mo, 100% na sang-ayon kami. Ay, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong aalagaan kita ng mabuti. Yung batang Lujin na yan. Talagang batang may talento at ambisyon. Masaya kaming pamilya na makasama si Yao Yao niya. Talagang napakaswerte. Na, si Lujin na bata. Matagumpay sa kanyang karera. Totoong nagmamalasakit siya kay Yao Yao. Mahirap makahanap ng manugang na katulad niya. Lucky. Talaga bang sigurado ka na? Xiao, totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ano man ang mangyari sa hinaharap, nandito lang ako sa iyong tabi. Binabati kita, host. Nakatapos ka ng misyon, gantimpala ay 30 taong kita na tumaas. Agad na epektibo. Mukhang maganda ang mood ni Lujin kamakailan. May magandang balita ba? May malaking balita. Nakapagpasya na kami ni Sheik Xiao na magpakasal. Binabati kita. Si Xiao ay isang magandang babae. Tunay siyang nagmamalasakit sa'yo. Maukian, ganan. Ano sa tingin mo ang pinakakaakit-akit kay Xiao? Siya, napaka-simple. At napakapaya. Noong ako'y nasa pinakamasamang kalagayan, lahat ay walang galang sa akin. Siya lamang ang tahimik na tumulong sa akin. Ang ganitong uri ng suporta ay napakahalaga. Napakahalaga ng pagkakaroon ng kasama sa mga pagsubok.
Talagang mahirap makahanap ng ganun. Oh, Mary. Kamusta ka na lately? Bakit parang hindi ka nakatuto? Wala naman, siguro sobrang abala lang ako. Medyo pagod siguro, kaya't siguraduhin magpahinga ka. Huwag masyadong magpuyat. Bakit noong siya'y nasa pinakamasamang kalagayan? Hindi ako nandoon para sa kanya. Kung sana'y nalaman ko na ang kabutihan niya ng mas maaga, magustuhan mo na siya ng maaga, dahil ngayon ako na ang nasa kanyang tabi. Uminom ka muna ng tubig. Salamat. Kapag nawala na, wala nang magagawa. Hello, Ginulu. Matagal na hindi tayo nagkita. Anong kailangan mo sa akin? May malaking problema si Luo. Hindi natuwa si Lixing kaysa nangyari dati. Ngayon ay nakikipagtulungan ang United Justice Foundation sa malawakang pagbili ng mga stock ng Neme Group. Halos hindi ko na kayang tiisin ito. Ilang porsyento na ang naipon niya ngayon? Nakabili na siya ng 15% ng mga bahagi. Kung makakabili pa siya ng 5%, magiging bagong may-ari na ang Chenyu Group. Sa oras na yon, ang pakikipagtulungan natin sa New Drug Media ay mawawala ng saysay. Huwag kang magpanik, Ginoong Lu. Gagawa ako ng paraan. Si Lixinhai ay napaka-agresibo. Kailangan nating maghanap ng paraan para i-message siya ng pribado. Talagang hindi ko na kaya. Hindi dapat katakutan si Lixingkai. Ngunit ang Zenglin Group ay mayaman sa pondo. Mahirap talunin yan. Ginoong Lu, naniniwala ka sa akin. Hindi ko hahayaan na magtagumpay si Lixingkai. Panatilihin mo muna ang sitwasyon. Mag-iisip ako ng paraan para pag-aralan ang mga hakbang. CJ, Ro. Hihintayin ko ang balita mo. Inutusan ka ni Zhang Xuan na bilhin ang bahagi ng Chenyu Group. Ano na ang progreso? Lahat ay ayon sa plano. Nakabili na tayo ng 15%. Bumili pa ng 5%. Akin na ang Chenyu Group. Hahaha. Yung walang kwentang babae na si Lu Ningxue. Akala niya matatakot siya sa akin. Ngayon, ipapakita ko sa kanya kung ano ang mangyayari kapag nakasakit siya sa akin. Matalino si Ginoli. Siguradong hindi nakakayanin ni Lu Ningxue ito ngayon. Pagdating ng panahon, ang grupo ng Chenyu ay magiging sa inyo, Ginoli. Haha. Ginoli. Mag-toast tayo sa ating tagumpay. Para sa tagumpay ni Ginoli, tagay tayo, hahaha. Ginolu, katatapos lang nilang makatanggap ng balita. Si Lixingkai ay pabilis ng pabilis ang pagbili ng stocks ng Chenyu Group. Lubhang hindi pabor sa atin ang sitwasyon. Agad makipag-ugnayan si Xiaolin sa ating mga kaalyado. Tingnan kung makakalikom ng pondo. Para mapigilan ang pagbili ni Lixingkai, ako na, Ginolu, gagawin ko agad. Si Lixingkai. Sa pagkakataong ito, hindi kita papayagang magtagumpay. Nakahanda na ang pondo, Ginoong Luo. Gaano karami? Ayon sa inyong utos, naka-mortgage ang ari-arian ng gusali. At naka-pledge ang mga bahagi ng Xingyao Media. Nangutang kami ng 30 bilyon sa bangko. Paano kung hindi natin maibalik ang 30 bilyon na ito? Hindi naman kailangan ng ganitong kalaking pondo para bilhin ang Chenyu Group. Parang nagiging sobrang tiwala tayo na makakabayad tayo. Si Zhao. Alam mo ba si Lixingkai? Bakit siya ganun ang kabastos? Hindi masyadong klaro. Dahil akala niya hindi tayo matapang makipagbakbakan sa kanya. Akala niya matatakot tayo tulad ng iba. Pero sa pagkakataong ito, gagamitin ko ang pera para mapatay siya. Ginolo, ang ibig mong sabihin ay, tama po. Gagamitin ko ang 30 bilyon na ito upang tuluyang wasakin ang ambisyon ni Lixingkai. Gusto ba niyang bilhin ang Chenyu Group? Kaya ipapakita ko sa kanya kung ano talaga ang tunay na lakas. Sige, naiintindihan ko na. Agad na maghanda para sa susunod na hakbang. Xiao Zhou, tandaan mo. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa Chenyu Group, para mas malaman ng lahat kung sino talaga ang totoo. Ginolo, gagawin ko ang lahat. Lixingkai, ngayon gusto kong ipakita sa'yo kung ano ang tunay na lakas. Ginolo, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka kagabi? Nakatulog ka ba ng maayos? Ginolo, sa ganitong kalaking paraan, pumasok ka sa opisina ko. May nais ka bang sabihin? Ay naku, hindi ko kayang tumanggap ng mga suhestyon. Dumating ako para ipaalam sa'yo. Magiging bagong may-ari ang Chenye Group. Anong sinabi mo? Grabe.
Zenling Consortium, ay bumili na ng 17% ng shares ng Chenyu Group. Kasama na ang 3% na hawak ko at ni Ginoong Lee. Kaya't mayroon tayong kabuang 20% na shares. Ngayon, nasa kamay na natin ang kontrol ng grupong ito. Hahaha, kayo. Ito ay illegal na operasyon. Hindi ko kayo papayagang magtagumpay. Illegal na operasyon. Lun Yangsui, talagang napaka-naive mo. Ang pamilihan ay parang digmaan. Alam mo naman ang prinsipyo ng tagumpay at pagkatalo, di ba? Ginoong Lu. Ito ang presyo ng paglapastangan sa ating Ginoong Lee. Ano, Boss Lu, nagsisisi ka ba? Ahahaha. Lun Yangsu. Mula ngayon, hindi na iyo ang Chenyu Group. Kung may alam ka, mabilis na mag-ayos ng mga bagay at umalis ka, kung hindi. Kung hindi, hindi ko rin papansinin na tuluyan kang mawala sa mundo ng negosyo. Lixin Kai. Huwag kang masyadong magyabang ng maaga. Hindi pa tapos ang lahat. Hahaha. Talaga namang hindi ka iyak hanggat hindi ka nakikita ng kabaong. Sige, gusto kong makita. Gaano kalaki ang alon na kaya mong ipagpag? Oh, tama nga. Tandaan mong linisin ang mga gamit mo. Bukas, ang lugar na ito ay magiging opisina ko. Hahaha, mangyaring umupo, Ginoong Lee, hahaha. Hindi pa tapos ang laro, Ginoo Lu. Pulis Lu. Pulis Lu, bakit ka nandito? Huwag mag-alala. Ginoo Lu, gusto mo rin bang makisali? Magaling ang acting mo. Pero sayang, kulang pa rin sa tamang timpla. Roger, huwag kang magpapanggap lang dito. Nabili na namin ang Chenyu Group. Dito ako ang teritoryo ko. Anong dala mong laban sa akin, kababawan? Kung may utak ka, umalis ka na agad. Huwag mo nang subukang magmataas dito. Kalimutan na ba ninyo? Nasa negosyo, hindi ang unang umatake ang mahalaga. Kundi sino ang tatagal hanggang huli. Anong ibig sabihin ng mga sinasabi mo? Akala mo, nakabili na kayo ng 2% ng Chenyu Group, na ang pabrika mo? Kung mayroon pang paraan si Russia. Rosie, may paraan ka pa ba? Huwag kang magbanta dito. Nakuha na namin ang 20% ng Chenyu Group. Kahit na gusto mong kumilos. Huli na. Hindi ako naniniwala na mayroon ka pang ibang paraan. Akala mo ba ay papayagan kitang magtagumpay? Anong ibig mong sabihin? Sa negosyo, hindi lang basta lakas ang kailangan. Nang umalis si Xiaozhou. Sige, Ginoong Lu. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ginoong Lei, nagsisimula pa lang ang larong ito. Lu Jing, ano ang balak mo? Huwag kang magmadali. Malalaman mo rin mamaya. Kahit na gusto mong pahinain ang aming mga bahagi, kami pa rin ang pinakamalaking shareholder ng Chenyu Group. Talaga ba? Ano ito? Ito ay ang istruktura ng pagmamay-ari ng Zenling Group at Xinkai Media. Talagang binili ninyo ang bahagi ng Chenyu Group. Ngunit inubos ninyo ang lahat ng pondo. Ngayon, sa inyong kamay, dapat ay wala na kayong sapat na likidong pondo. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, nasa proseso akong bumili. Ang mga bahagi ng Zenling Group at Xinhai Media, Ginoong Lee. Huwag mong isipin na ang pamilihan ay parang digmaan. Alam mo ang prinsipyo ng tagumpay at pagkatalo. Dapat mas malinaw ka kaysa sa akin. Ginoong Lee, ano ang dapat kong gawin, Ginoong Lu? Babalik din sa iyo ang Chenyu Group sa lalong madaling panahon. Ito ay ang mga bahagi ng Zenling Group at Xinkai Media. Kasunduan sa pagbili. Nagawa ko na ito sa pamamagitan ng mga banyagang kapital at mga kasosyo. Sa pinakamabilis na bilis, nabilhin ang mga bahagi ng dalawang kumpanya. Lu Jing, paano mo ito nagawa? Akala nyo ba ang pagbili sa Chenyu Group ay tagumpay na? Ngunit hindi nyo alam na ito ay isa lamang sa mga hakbang ng aking plano. Gumamit kayo ng pribadong pondo. At ngayon ay malapit na kayong mawala sa mga bahagi ng consortium at Xinkai Media. Nasa kamay ko na ang mga ito. Ano ang gagamitin kong pagsusuri? Pumunta na ako, ang iyong kasamaan ay sobra. Ang kasamaan sa pamilihan ay parang laban. Ang panalo ay para sa hari. Noong una ninyong ginamit ang lahat ng paraan, nang bilhin niyo ang Chenyu Group, bakit hindi niyo naisip ito noon? Ginoong Lee, Ginoong Lee. Magpapatuloy tayo nito.
Tita, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ako susuko ng ganito, Lizong. Wala ka ng pagkakataon para makabawi. Sa laban na ito, talo ka. Ay, dumating na kayo. Maligayang pagdating. Rujin, ang galing mo. Nakaasawa ka ng napakagandang asawa, he. Dati siya ang pinaka hindi kapansin-pansin sa klase. Ngayon, panalo na sa buhay. Saan ba? Swerte lang ako. Mabilis, maupo ka, maupo ka. Lu Jing, congratulations. Hindi mo man lang sinabi, nagpakasal ka na pala. Ginoong Lu, salamat sa pagpunta. Lu Jing, kung gusto mo ng kaunting saya sa hinaharap, maari mo akong lapitan anumang oras. Palagi kitang tinatanggap. At saka, wala akong pakialam kung kasama mo ang asawa mo. Hindi na, Ginoong Lu, malapit kami ni Xiao. Ayokong ma-stress. Talaga, kaya mag-ingat ka. Hindi pa tapos ang kasal na ito. Baka mamaya, agawin ko na ang kasal. At Lu, kanina, simulin. Anong sinabi niya? Wala naman siyang sinabi, binati lang tayo ng maligayang bagong kasal. Talaga ba? Siyempre, totoo yun. Sige, magpatuloy tayo sa pagtanggap ng mga bisita. Lu Jing, akala mo tapos na? Walang lalaki sa mundong ito na hindi makakaya ni Lu Ningxue. Paano? Ano na, Luji? May masakit ka ba? Oh, wala naman. Kaka-excite lang kasi. Parang gusto kong umihi. Ikaw nga, hindi pa rin mapakali. Mga kaibigan, ngayon ang aking kasal. Salamat sa inyong mga pagbati.